Magandang umaga mga kabayaning Pilipino. Magbigay lang tayo ng reaction o komento doon sa kay Attorney Harry Roque, no. Sabi niya kasi uuwi na siya ng Pilipinas para harapin daw yung kaso niya na kung saan pinail ng mga taga-Quadcom dati, no. So, ito lang din ang masasabi ko. Maganda yun, at least kahit pa paano may pagtanggol ni Attorney Harry Roque yung karapatan niya. Total, abogado naman siya. Alam niya kung ano yung yung legal concept ng batas na. Kaya napaka-importante para at least maliwanagan ang taong bayan kung talagang totoo ba yung mga binibintang sa kanya o hindi. So, yun din ang pinaka-importanting gawin ni Attorney Harry Roque para at least kahit pa paano kung totoo man na inosente siya at wala siyang kinalaman, no, doon sa binibintang sa kanya din. Ang taong bayan naman ay hindi bulag eh. Hindi bulag ang taong bayan para ipaglaban din, igit ang kanyang karapatan. So, tayo naman bilang isang mamamayan, nakikinig naman tayo sa sentimento ng taong bayan eh. Kaya wag din po tayo masyadong manghusga kung ano man yung kalalabasan, no? Kasi kadalasan talaga pag mga ganyan, pag lalo na nagpapalit na ng administrasyon, hindi talaga maiwasan yung political persecutions. Lalo na yung kinakampihan natin ay malakas, no? Na nagiging contender sa susunod na presidential race, no? So nakikita kasi din naman natin kung gaano ka loyal as an allies si Attorney Harry Roque as a former presidential spokesperson ng former President Duterte, no? So yun po yung lang natin. Mabigat din naman yung paratang na human trafficking. Napakabigat nga. But alam naman natin sa trabaho ng abogado, as long as hindi napatunayan yung mga client, no, yung tao, lalo na yung akusado, ay manatili pa po siyang inosente. Mananatili pa po siyang So only the court, no, can justify, no, if the persons or the accused is guilty or not, no, beyond reasonable doubt. So yun lang po ang inaano natin. Kaya mas maigi harapin na lang ni Attorney Harry Roque yung kasong inano sa kanya, no, isinampa sa kanya, para at least maproteksyonan niya, maprotektahan niya din, may paglaban niya yung karapatan niya, no, nang sa ganun mailabas niya ang katotohanan na ito ang lahat ng ito ay politically persecutions. Kaya nga sabi ng natin na talagang ginigiit nila yung mga alis ng Duterte. So hindi naman natin talaga yan, kasi gawa nga yung former president nga si Tatay Digong nga pinahuli nga, di ba, pinadakip na nila, pinadala sa ICC para lang matahimik, no, manahimik, at nang sa ganon, dahil nga naiirita na sila dahil laging tinatawag na bangag ang presidente. Kaya nagkaroon na sila ng criticism, no? So araw-araw ba naman babanata ni President Duterte? So kung ikaw bilang isang so kung hindi mo naman matanggap yung kritisismo na yon, then wala ka na talagang ibang choice kundi ipalikida talaga yung kalaban mo para lahat ng mga ginagawa mo wala nang mag-criticize. At the same time, matakot na din sila. So yun lang po, maraming salamat mga kabayaning Pilipino. Hanggang dito na lang po.